Mga kababayan ko, humabol pa sa Cebu. Yung dating spokesperson. Totoo ba, Shonas? Ayan panoorin natin. Huwag mo na rin kalimutan. Sa inyo, kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Abay, oo. Remember, live ako sa inyo kagabi, yung nagla-live doon, kamag-anak ko. Balita ko, meron daw bigay na 300 pesos pamasahe. Ayan, pamasahe naman yun mga kababayan ko, okay lang. Ayan, kamag-anak ko kasi, kaya kahapon, live ako doon. Yung nagko-cover noon, pinsang ko, kamag-anak ko. So, ngayon mga kababayan ko, balitaan ko may 300 pesos. Pamasahe lang. Pamasahe. It's very okay. Walang problema ang pamasahe. At least hindi yung bayad. Bayad yung pamasahe. Okay? Ganun lang yun. Tuloy. Kayo ba'y nagbebenta na inyong lagda dyan sa PI na yan? Kayo ba'y nagbebenta ng lagda dyan sa PI na yan? O tuloy. Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Totoo ba yan? Wala naman sinasabi yung mga taga Malacanang na laos na ang Duterte. Fake news mga kababayan. Spokes ito lang maglabas ka ng ebidensya na sinabi ng Malacanang na laos na ang mga Duterte. Sige nga, maglabas ka doon. Wala kasi until na wala akong naririnig na banat sa kanila sa pamilya Yan ang problema sa inyo. Mahilig kayo gumawa pag nandiyan kayo sa mga rally, mahilig nyo painitin yung mga tao. Panggigigilin ninyo. Magbibitaw kayo ng fake news, G kayo. Wala naman sinasabi ang government natin ang pangulo natin, kahit sino pa sa mga malalaking tao sa Malacanang na laos na mga Duterte. Tapos sasabihin nyo sa taong bayan niya, mali yan. Tuloy. Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Pag natuloy yung mamalay ko. Kung babagsak si Sara, possible. Baka dahil sa hindi niya magandang pagpapatakbo. Di ko alam. 'Di ba? Malay natin. 'Di ba? Wala naman sinasabi. Bakit? Tatakbo ba talaga si Sara sa pagka-presidente? Baka magulat kayo sa 2028, Tuloy. Ito ba yan? At sabi ng iban dyan, mananalo daw ang tambaluslos kung hindi presidente, prime minister. Wala namang sinasabing ganyan Napaka-fake news talaga nito ni Roque ngayon, no? Nadidisappoint ako sa'yo. Sa totoo lang, nadidisappoint ako dito ngayon na ang laking fake news niya, mga kababayan ko. Ano ba tinitira mong gamot? Ba't nagkakaganyan ka? Dati hindi ka naman ganyan, ang bait-bait mo naman. Ngayon, mga hindi kayo napagbigyan sa posisyon, nagiging ganyan kayo. Tapos sasabihin nyo, kung di mananalo yung ganito, walang tambalosos na ganyan, keso ganito, di daw mananalo. Magwala daw People's Initiative, ang labo nyo Tuloy. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ng tambaluslos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Wala naman sinabi rin na dahil kay tambaluslos. Itong kay Martin, kailangan daw palitan ng saligang batas. Ang kukulit ninyo, no? Ang kikitid na mga tornilyo ninyo. Sa totoo lang. Yung economical provision lang ang gusto. Hindi naman sinasabi na papalitan nyo at magto-term extension. Wala pang sinasabi sa ganon. Biruin nyo yung taong bayan, sinasaksakan nila ng sinasaksakan ng kung ano-ano. Parang kayo pa atay nakapulburon Kasi pinapano nyo ng pinapano sa taong bayan, ganito, ganyan, whatsoever, ano ba man yan. Hindi kayo dapat gumagawa ng fake news, nagpapadala kayo sa galit nyo Tuloy. Mga kaibigan,
Ngayong pong araw nito ay ika-25 araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ayaw pang sabihin people power. Napagsak si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Diretsahin mo ko. Ayaw mo maging matawag na dilaw eh. Ay ika-25 araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Noon, wala akong nalalaman na kaso DVD ng mga Marcos. Malinis si BBM. Ngayon kalaban na. Tuloy. Sa EDSA. Namuna rin po mga Cebuano sa labang ito nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin ng mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Oh, ano ba nangyari? Oh, tama ka dyan. Totoo yung sinabi ni Harry Roque. Tuloy natin, tingnan nyo ha. Tuloy natin. Una rin po mga Cebuano sa labang ito nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin ng mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Oh, ngayon, tatanong ko ngayon, sinong nagpayaman sa gobyerno, mga kababayan ko? Simula nung tama yung sinabi ni Harry Roque, ang unang gagawin, lalapastanganin ng taong bayan, ang ating konstitusyon. Sino ba pinayaman ng konstitusyon natin? Eh di yung mga mayayaman, mas lalong naghirap yung mga mahihirap, mga kababayan ko. Diba? Tama ba ako? Mas lalong naghirap ang mga mahihirap. Nauso ang endo, nauso ang 35 years old policy, 36 years old policy sa mga agency. Ano pa? Merong age limit, mga kababayan. Natuloy. Ano nangyari sa atin, 'di ba? Ngayon walang nare-regula sa trabaho, pahirapan. Ganyan na nangyayari, mga kababayan ko. Oh, totoo 'yan. Sino bang yumaman? May yumaman bang Pilipino? Yung mga mayayaman ang mga yumaman, pero yung mga ordinaryong Pilipino lalong naghirap at naghirap. At isa pa doon, dadagdag ko na rin, spokes Harry Roque, mas lalo rin pong naghirap yung ating mga magsasaka. Mas lalo pong naghirap yung mga magsasaka natin dahil po dyan sa 1987's Constitution na pinalitan po ng Cory administration. What happened to the Philippines? Diba? Sinisigaw nyo po yan. Sa bibig nyo nang galing yan salita na to ha. Sa pwesto para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Oh, lalapastanganin ang saligang batas. Kapag pinalapastangan mo ang saligang batas, binalapastangan mo na rin ng taong bayan. What happened to the Filipino? Anong nangyari? Totoo yan. Nagpayaman ng mga mayayaman. Next, mga kababayan ko, anong nangyari sa atin? Mga kababayan ko, baka sabihin ninyo, nanloloko tayo. Diba? Oh, anong nangyari? Mga kapatid, oh, anong nangyari kay example, Noynoy. Pumalit, nanay niya, naligwak, na dedo, pumalit siya. Na tuwak mo siyang presidente. Ano nangyari? May nangyari ba? Gloria. Nagpresidente ang tatay. Nagpresidente rin. May nangyari ba? Mga kababayan ko? Wala. Mga kababayan ko, Duterte. Gustong maging presidente yung anak niya sa 2028. May mangyayari pa ba? Abangan natin. Marcos, tapos Marcos. Marcos Sr. versus Marcos Jr. Yung tatay ni Marcos may nagawa na, tapos yung anak may gustong gawin ngayon para umunlad ang Pilipinas. Yung mga epal na nasa likuran na nakahilerang tapos na ang termino, anong gumagawa? Yun ang mga totoong gumagahasa sa taong bayan. Biruin mo, dumaan na sila sa pagka-presidente. Until now, di pa rin napaangat ang Pilipinas. Ngayon, may gagawin ng isang Marcos. Ayaw nyo pakinggan. Bakit? Takot kasi kayo yung credential makuha nila. May sasagot sa'yo, Harry, mamaya. Tignan nyo, ha? Tama o hindi? Kaya nga po, nung nagkaroon ng peking initiative na ito, na PI talaga, hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. O, bahala na si PRRD mamaya. Kaya pala yung sinabi ni PRRD,
Doon sa prayer rally, gusto niya ng tsa-tsa. Di ba? Oh. Ano ngayon nangyari? Eto, kinain nyo rin yung sinabi nyo as Poksari. Pasensya na. Pasensya na. Kinain mo rin yung sinabi mo eh. Bakit? Ano sabi ni PRRD? Okay na sa kanya yung tsa-tsa. Yung charter change. Kasi nga, kailangan na nga daw ng taong bayan. Tapos ngayon, sasabihin mo dito, sasabihin nyo sa ganyan, bahala na si PRRD. Ano, starter na naman si PRRD? Binabala yung matanda lagi. Pinapambalasan nyo sa mga content eh. Diba? Ano nangyari sa inyo? Ngayon, mga kababayan ko, diba? Oh, what happened? Mga kababayan. Tingnan nyo ha. Oh, bahala na si PRRD. Sabi ni PRRD, okay na yan, tsa-tsa. Naumay na nga yung mga tao. Almost 1 hour nagsalita dun sa Cebu eh. Diba? Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan. Isang gobyernong nagpapasay, nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Nagpapasasa sa kapangyarihan. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Eh nung kampanya nga po, todo puri ka kay Marcos Sr. Todo puri ka sa may Marcos Jr., todo puri ka kay Marcos Sr. Ngayon, Duterte loyalist ka na, ang ending tinitira mo na ngayon yung mga Marcos. Pinapanatan mo na ngayon yung mga Marcos. Paano ka na yung paniniwalaan? Pinagtatanggol mo pa nga si Marcos Sr. sa mga kaso patungkol dun sa kasong yung mga kaso na mga kaso na kasong mga tawag nito, yung mga kasong tawag, ano man tawag doon, yung mga kaso tungkol doon sa mga ill-gotten wealth. Tapos ngayon, uulitin na naman, sasabihin mong ganyan. Ano ka ba talaga? Ang gulo eh, no? Papayag ba kayo? Cebu, maninindigan ba kayo? O hindi daw maninindigan. Papayag ba kayo? Ulitin nga natin, tama ba ang pagkakadinig ko? Isang gobyernong nagpapasay, nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Hindi daw. Papayag ba kayo? Oh, maninindigan. Pag sabi niyang sumagot yung mga taga Cebu, hindi! Di mo mauuto taong bayan. Tuloy. Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. 32 million ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. Tuloy. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. May explanation ako dyan. Alam mo kung ano? Alam mo ilang beses ko nang sinabi to, mga kababayan ko. Ang boto ni Inday Sara at ang boto ni Pangulong Bongbong Marcos, nagdidikit lang nung time na yon. Totoo to nagdidikit lang nung time na yon. Meron sa grupo, meron sa grupo na grupong nagtayo, si Leni ang presidente, si Sara ang bise. Ayaw nila kay Kiko. Lisa nga daw Lisa. Mga kababayan ko, ang grupo na yan ay napakalaki. Sabihin na natin, may bumoto pa rin doon sa panig ng mga kakamping kay Sara. Mga kababayan ko. Kaya nakakuha lumamang ng 1 milyon. Pero kung tutuusin, nagdidikitan lang yung boto ni Sara at ni Bongbong kasi boto ni Bongbong, boto rin ni Sara. Boto ni Sara, boto rin ni Bongbong. Yan ang totoo, mga kababayan ko. So ngayon, gumawa ng paraan para makalamang ng 1 milyon, humugot naman doon sa mga kakamping. Kaya may bumoto pa rin dahil ayaw nila, sayang naman kasi dahil ayaw nila kay Kiko, ayaw nila kay Kiko, gusto nila si Leni, pero ang presidente nila si Leni, pero ayaw nila kay Kiko, kukunin ni Sara yon para maging boto niya.
Total naman, ayaw naman kay Bongbong. Mapipilit ba nila mga kakamping? Eh, syempre hindi. Lenny ang boto nun. Lumamang si Sara. Yan yung grupong Lisa. Malaking grupo po yan, mga kababayan ko. Diba? Pinangangalandakan ni Harry Roque. Lumamang nga, kung tutuusin, para sa pagka-vice-presidente. Pero kung tumakbong presidente si Sara, tanong kita, hindi mananalo. Lalamang si Marcos. Maniwala ka sa akin. Lalamang si Marcos. Bakit, mga kababayan ko? Sa tingin mo, magyayabo-yabo sila ni Lenny. Magyayabo-yabo sila ni Bongbong. Magyayabo-yabo sila. Sa tingin mo ba makakakuha ng 32 million si Sara? Hindi pa rin. Marcos loyalist pa lang sa 13 to 14 million. Nanganganak pa yan. What if pa kaya yung isa pa, mga kababayan ko, di ba? Malabo yung sinasabi mo, Roque. Kaya medyo tagilid ka doon. Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano namahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Alam mo, minahal naman ng pamilyang Duterte sa Pilipinas to be honest. Dahil sa magandang introduction ng ama niya. Totoo yan, hindi naman natin kayang itago na minahal ng taong bayan yan. Suddenly, mga kababayan ko, hindi na kasi applicable para sa akin yung matandang Duterte. Bakit, mga kababayan? Paano ko nasabi? Biyahe ni Koy, di ba? Kinakampanya mo dati yan, nilalaban mo. Oo, kasi maganda yung mga programa niya nung tumatakbo siya. Biruin nyo, mga kababayan ko, federal form of government ang gusto niyang mangyari. Susulong niya yon. May pahalik-halik pa sa babawiin natin ng West Philippine Sea. Di ba, mga kababayan ko? Malagang ginawa niya yun. Di ba, lalabanan niya ang kontra-droga. Ginawa niya rin yun, mga kababayan ko. Di ba? Ang nangyari, mga kababayan ko, tinupad niya yung sinabi niya pero may mga hindi siya natupad. Bakit ka ba nadismayado, biyahe ni Koy? Bakit? Nagsinungaling kasi siya, mga kababayan ko Tingnan nyo. Kailan ko binanatan niyan si PRRD? Nung sinabihan niya na minura niya ang People's Initiative. Bakit? Inisyatiba namin yun Inisyatiba ng bawat Pilipino yun, tas mumurahin mo. Sinusulong mo nga, mas malala pa sa PI. Federal form of government. Meron na tayong Prime Minister Digong. Tama? Hindi nuggets ng ibang tao yun. Kaya sa pagsasalita ni PRRD doon sa Davao noon, trap sa kanya yun, doon siya nasunog. Tapos uulitin ni Roque ngayon, masusunog talaga kayo mamaya sa magsasalita. Tuloy. Unang-una, wala pong kasinungalingan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Walang magarbong pangako? Ang dami! Krimen, pagkain, trabaho, wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba yun o hindi? Si Bongbong Marcos nga, kung kukumpara mo, hindi nga nangako Pangarap niya, mga kababayan. Nagawa ba yun? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Bakit gumamit ng fentanyl yun kung ayaw niya? Ayaw naman pala ni Digong, ba't gumamit ng fentanyl yun? Anong ginagakak mo ngayon? Diba? Bakit gumamit ng fentanyl yun, yung matanda? Sa bibig ko lang galing yan may isang salita. Meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? I will not take blank. Ano nangyari? Ba't gumamit ng fentanyl yun? Mas matapang yun. Painkiller yun. Di ba naalala nyo ang opio ay nakaka-high? Yung fentanyl, may sangkap na opio, mas malala. Dati sinusupply sa mga Chinese yun. Mga kababayan ko, bakit ngayon? Di ba nagmamalinis kayo sa rally na yan? Anong titing mo? Tuloy. Kayo ha? Huwag kayo magpupulbron! Huwag kayo magpe-fentanyl! Tuloy. Masama yan! Talagang masama yun. Pag kayo nagpulbron, babale-balentong ang desisyon nyo para sa bayan. Babale-balentong ang desisyon nyo sa bayan. Nakakahiya naman, no?
mas mababa ngayon ng inflation rate ng Pilipinas at fastest growing of Asia ang Pilipinas ngayon, na usadan pa natin ng China, babale-balentong yun, no? Yung pala nagbabale-balentong ngayon. Nakakahiya naman. Alam niyo, nagkakalat kayo sa rally na to. Tuloy. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Alam mo kung bakit? Extra explanation natin yan. Wala pang sumisiklab na gera sa Ukraine at Russia. Oo, totoo. Apektado tayo doon. Bakit? Kailangan natin ng ano? Kailangan natin. Kasi bakit? Apektado tayo sa langis eh. Tumataas ang bilihin. Diba? Anong solusyon natin, mga kababayan ko? Magpapasok ng investor. Ano, aasa na lang ba tayo sa langis? Sa langis na lang palagi? Ano, doon lang tayo aasa? Wala tayong kakainin. Wala tayong maayos na kakainin. Tataas ang bilihin natin. Until now, apektado tayo doon. Ngayon, ang solusyon, magpapasok tayo ng investors para yung may mas maraming trabaho. Nang sa ganon, mga kababayan ko, magkapera ang Pilipino. At sa ganon, mga kababayan ko, gumanda ang buhay ng bansa natin. Eto, mga kababayan ko, yung sinasabi nito. Diba? Tama ba? Nakikita nyo ba tama? Cool din to. Cool to. Mga kababayan ko. Tuloy. Kailangan natin ng charter change. Bulburo ano hindi? Anong Ano daw? Pag kayo nagpulburon, papale-baletong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Pag-aaralan, hindi kailangan. Hindi pa naman kailangan as of now. Ang kinuha mo lang yung hindi kailangan na salita. Bakit hindi mo buuin? Media interview yan eh. Alam ko kung saan. I was there. Nung nandun kami sa isang heart center. Ayan, para malaman nyo. Tuloy. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Oh, ang charter change, ang ibig sabihin ni Pangulo dyan, ipa-correct ko lang, palitan yung constitution, palitan yung economical provision. Yun lang kasi ang meron tayong oras ngayon, economical provision. Wag mong baguhin yung buong saligang batas sa sinasabi mo eh. Talam, diretso yung taong bayan. Ba't hindi mabanggit yung economical provision? Bulburo ano hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Baboy o hindi? Karayo mo o hindi? Sige nga, bigyan niya ako. Kawayan o hindi? Pulburon o hindi? Ha? Bigyan niya ako. Kawayan o hindi? Takot ka sa kawayan. Umayos ka ha, umayos ka. Binabalaan kita, may gamit ako mahiwagang stick dito. Magiging kawayan to. Pag di ka nagtino, umayos ka, kakawayan kita. Tuloy. Ang China, ang pinaka-importante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Ang China, bakit? Kaibigan ni Duterte yun eh. Diba? Best friend ni Digong yun. Sisisi mo kay Marcos. Ang labong mangyari nun. Umayos ka, kakawayan talaga kita. Ikakawayan kita. Pag umayos ka, Roque. Ha? Ikakawayan talaga kita. Tuloy. Pulburon o hindi? Kawayan o hindi? Pumili ka. Kawayan o hindi? Mga kababayan. Ay binubuli tayo. Pulburon o hindi? Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez ang pinagkakatiwalaan ko bilang Executive Secretary. 2 buwan pa lamang, nawala na ang Vic Rodriguez. Kasi ba naman, sinigawan niya ba naman si First Lady Lise eh. Kanya-kanya kasi. Aminin kasi natin, nag-overpower yung isa. Si Victor. Ayaw nyo sabihin yan.
Kwento natin, gusto nyo? O, sunod na vlog. Pulburon o hindi? Pulburon. Kawayan o hindi? Umili ka! Magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita? Ngayong paggamit nga ng pinagbabawal na gamot, gumamit siya. Bakit ako maniniwala? Sabi niya ayaw niya sa pinagbabawal na gamot. Ba't gumamit siya ng pinagbabawal na gamot? Hinahanap si Duterte. Kahit naman anong gawin natin, di naman makakabalik ng pagka-presidente yan. Ay, nako. Tuloy. So mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Siyempre si Duterte, sasabihin nyo kasi nandiyan ka. Papuntahin nyo sa Pilipito yan sa Metro Manila. Tignan natin sa Luzon, Visayas, walang rallying ganyan. Masabihin ba nila yan? Tuloy. Hindi ko kayo naririnig! Bingi ka ba? Sabi nila Romualdez. Hindi mo man naririnig? Tuloy. At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? Si Romualdez. Sino daw? Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao, hindi sa pagmumutmot ng bigas na galing din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga mukha. Ha? Di ba nagpapamigay ka nga noon? Si Senator Amy nga nagpapamigay eh. Meron pang muka, may Nutriban, di ba mga kababayan? Ikaw din naman, namigay ka rin naman ng bigas may muka pa. Si SPG, nakita ko rin noon, may nakalagay na pangalan niya. Walang muka. Pero yung ibang politiko naglalagay na, it's very normal. Huwag nating gawin exaggerated. Lahat naman kayo ganyan ang ginagawa nyo. Tuloy. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga mukha dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos. Ay, lalo na pag meron kang nandung ka, baka hindi ko tanggapin yung ayuda. Maniwala ka sa akin, baka pag ikaw nagbigay, hindi ko tanggapin yung ayuda. Kasi banda kakain ako, maaalala ko, pinamumukha mo sa akin yung sinasabi mo. Pag nagbigay ng ayuda to, tas may mukha, huwag mo katanggapin ha. Mga kababayan ha. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga mukha. Bakit kailan ba nagkaroon ng pangit na mukha yung bigas? Nakakain pa rin yan kahit NFA, di ba mga kababayan ko, bigas pa rin yun. Ano ba nagkaroon yung mukha? Ano sinasabi nito? Di ba mga kababayan? Alice Romero, tawan-tawa ka. Natatawa rin ako dito eh. Tuloy. Ay hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos sa kakainin namin bigas. Bakit? Kailan ba nagkaroon ng tambalusos na bigas? Ha? Kailan ba nagkaroon ng tambalusos na bigas? Ikuha nyo nga ako ng kawain, itutuhog ko talaga to. Mga kababayan, sobra na. Sobra na. Gusto nyo makakita ng attorney na corner? Itutuhog ko sa kawanyan ng critical order. Ngayon lang ako nakakita ng Teletubbies na nagsasalita sa Cebu ah. Ang galing. Pero inyo gumawa ng tambalusos na bigas. Wala pa nga labas sa tambalusos na bigas eh. Kaya magpapamigay ako niyan, huwag ka magalala. Pag may nag-donate sa akin ng pag may nag-donate sa akin ng pambiling isang sako o 3 sako ng bigas, mamimigay ako ng tambaluslos na bigas. Yung mga kababayan natin, pag nag-donate kayo sa akin pag nag-donate kayo, bigyan niyo ako ng pambili ng 3 sakong bigas na lalagyan ko tambaluslos. Para malaman nito na may tambaluslos na bigas. Saka mo ako banatan. Talagang magkakaroon tayo ng si Teletubbies oh. Tuloy.
kailangan namin yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas. Anong pinangako? Pangarap! Nabuang ka, Tilitabis? Andong ka sa rally? Magkasama tayo? Nakaupo ka sa harap? Katabi mo ko? Sabi ni Pangulo, pangarap! Nasa Isabela pa tayo, oy! Magasturya ka na, sasabihin mo, magasturya ka dyan, sasabihin mo na pangako, pangarap! Meron tayong 20 pesos na bigas, nandun sa magsasaka. Kaso nga lang, ang nangyayari, wala naman tayong farm to market. Kailangan natin magkaroon ng farm to market program. Hindi po farm to, tawag ito, hindi po farm para at idaan doon sa mga middleman. Kasi nangyayari ngayon, farm to middleman, middleman to market. Tanggalin natin yung middleman, magkakaroon tayo ng 20 pesos mahigit na bigas. Tuloy. At hindi ang pinamumudbod na bigas na may mukha ng tambaluslos. Ay, wala naman tambaluslos na bigas. Kaya mo mag-produce ako ng tambaluslos na bigas para may sense na yan sinasabi mo. Sa'yo na yan! Lamunin mo yan! Weh, di ba? Talaga lang Samantalang nung panahon ng kampanya, magkakatabi, nakita kita, lakas-lakas mo lumamon sa lamesa. Katabi mo pa si Congressman Martin Romualdez. Uy, nasa Bacolod tayo, kitang-kita kita dun spokes Huwag ka sinungaling, si Senator Robin lang ang malayo sa inyo dun Ito, nandun kami sa Richmond Hotel sa Bacolod. Sa Richmond Hotel sa Bacolod, sa taas. Sino taga Bacolod dito, alam nyo yan. Nasa Richmond Hotel kami, dun sa Bacolod. Ala, ang sarap ng lamon nila magkakatabi pala sila kumakain ng bigas kasama katabi si Congressman Martin. Kasama mo si Pangulo. Andun ako noon. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na prayer rally ito. Sorry po Pwede bang tayo magdasal? Lah, ikaw na lang. Ano kami damay dyan? Baka mamaya kay Kibolay mo pa kami panalangin. Hindi pa dadaanin ng kaluluwa ko dun. Tingnan nyo to mga kababayan ko. Ano ribat? May rumibat dito may rumibat dito. Panoorin nyo to Tingnan nyo to. Sabi dito. Bakit dati? Panoorin nyo. Basag si dito. Basag si Roque dito mga kababayan ko. Tingnan nyo tong banat Basag na basag si Roque dito. Pakinggan nyo. Dati, si Presidente Duterte, nagnais na palitan yung konstitusyon. Presidente na siya noon. Don't tell me na wala siyang political rights. Political rights yung pagbabago Ganon din si Speaker Martin Romualdez. Kung gugustuhin man niya na magkaroon ng People's Initiative, karapatan niya bilang Pilipino, meron siyang political rights. So hindi dapat questionin yun. Na hindi kami mapayag niya sa Chacha kasi si Martin ang nag-initiate. So what? Pilipino rin yun. May karapatan din yun sa pagbabago. Kung si Attorney Larry Gadon, kung nagkataon si Duterte nag-People's Initiative, papaboran ni Harry Roque yun. Diba? Ganun lang. Ito ang dahilan mo lang. Hindi, makasara kami Ayaw namin kay Martin. Sige, magpakahirap kayo. Hindi ko lang kasi talagang makuha kung ano yung logic. Hindi ko malaman kung ano yung logic. Ayaw mo ng pagbabago. Ayaw mo ng magandang kinabukasan dahil kasi makasara ka at galit ka kay Martin. Anong klase katwiran niyo? May perpetuation of power. Asan? Okay! Asan yung perpetuation? Pagka nagkaroon pa ng Chacha, automatic presidente si Martin? Hindi naman Sino ba nagsabing ganun? Bakit Si Harry Roque. Kapag nag-People's Initiative daw, attorney, si Harry Roque, sabi niya, maging Prime Minister daw si Martin. Sino nagsabi natanong niya attorney, si Harry.
Si Harimau. Di ba? O na sa dami-dami ng banat ni Harimau, si Attorney Larry Gadon lang pala katapat niya. Ang salita lang ni Attorney Larry Gadon, no? Lahat ng sinabi niya, bumaliktad kagad, di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, di ba? Sa 2025, tatakbo yung mga yan. Yang mga nagsasalita sa Cebu. Mga kababayan ko, kung lalaban si Attorney Larry Gadon, tutulungan ko to mga kababayan ko. Sana tulungan nyo rin ako. Kung ang laban ni Attorney Larry Gadon sa 2025, mga kababayan ko, ha? Para supilin yung mga siraan tuktok dyan sa Senado, mga kababayan ko, ito pambabato ko si Attorney Larry. Tulungan nyo ako. Kasi kung tatakbo to, ilalaban at ilalaban ko to. Yan mga kababayan ko. Ngayon, alam nyo na kung gaano kahalaga si Attorney Larry Gadon. Mga kababayan ko. Simple arithmetic, pinahaba pa ni Roque para makasira kay Attorney Larry Gadon. Simplong banat lang mga kababayan ko. Taob lahat yung 30 minutes na pagsasalita niya. Tama ba ako mga kapatid? Tamahan natin si Gadon sa 2025 mga kababayan ko. Tulungan natin siya. Yan ang kailangan ng Pilipino eh. Di ba? Boss Mike. O, isang salita lang ni Attorney, bumaliktad kagad eh. Kita nyo yung resulta. Ano nangyari? Di ba? Kain si Harimau ng kanyang mga sinasabi. Hindi lang eh. Bakit? Pag nagkaroon ba ng People's Initiative, mauupo ba agad si Martin? Hindi. Di ba mga kababayan ko? Kasi bakit? Wala pa namang sinasabi na papalitan, maglalagay ng yung economical provision, nakapaloob ba doon na may power of extension? Wala. Hindi po kasama yun doon mga kababayan ko. No? Magkaiba po ang sinusulong ngayon. Ang sinusulong ngayon ay para buksan ang ating konstitusyon, mabago, luwagan yung ating mga restriction sa mga investors na papasok sa bansa natin. Walang sinabi doon mga kababayan ko na nagpapatibay at tama yung sinabi ni Attorney Larry Gadon. Walang sinabi doon na eto ay pag pasa natin ng PI, magiging term extension of power, magiging presidente, magiging prime minister si Martin. Wala pong sinabi doon. Kaya sabi ni Attorney Larry Gadon, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pagka nagkaroon pa ng tsa-tsa, automatic presidente si Martin? Hindi naman eh. Sino ba nagsabi ganun? Eh di si Harimau, pasag. Shush! Yan ang pinaka totoo doon. Bakit na? Mga kababayan ko. See? Simple lang. Pinahaba lang natin doon. Pero Attorney Larry Gadon, simple arithmetic lang yan. Kung ganito ang tao ang meron sa Senado, walang tarantado at mang-aabuso sa mga Pilipino. Kaya wag tayong maging